nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Isang pa po kay buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Okay po, yung ating testimony, sino po yung mauna? Dahil may bago po tayo. Sa'yo muna. Aroy! May bago tayong kasama. Pilipos 4. Pilipos 4, kabanatang 4, talatang 5 hanggang sa 7. Ganito sinasabi ng salita ng Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Ama naming banal, maraming salamat sa mga patotoo na aming narinig, Ama. Patunay lamang ito, Panginoon, ng inyong biyaya sa aming lahat, Panginoon, sa araw-araw, Ama. Ang dalangin po namin patuloy, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita ay tulungan niyo kami makita namin ang kagandahan nito, Panginoon. At ang aming pananampalataya ay lalong tumatag. Ang aming paglilingkod ay higit na humusay pa, Panginoon. Lalo higit, Panginoon, makapamuhay kami ng may kapayapaan sa araw-araw ng aming buhay. Sa gitna po, Panginoon, o sa may hirap siyang nararanasan. Pero normal kasi pagka ikaw nahihirapan, hirap din ang lalabas sa bibig mo. Ay, di ba pag meron nga ako naririnig na, o kumusta ka na, ito, mahirap pa sa daga. Di ba may mga ganyang salita eh. Hindi lumalabas sa natural na bibig ng isang tao na nakakaranas ng hirap na ang lalabas sa kanya ay kalakasan. Kadalasan pag may problema din ang nilalabas nito. Pag walang ulam, ano ba yung buhay nito, ulam na lang, mabilis. Tapos pagka ang bahay walang linoleum, gano'n na ba tayo kahirap, linoleum na lang, hindi pa natin mabili. Diba? So maraming tao ang mapapansin mo, sa iba't iba yung problema, pero ang lumalabas sa bibig, kadalasan kabigatan. Pero isipin ninyo si Pablo, yung kanyang sitwasyon hindi madali, kasi nakabilang ko eh. Ako hindi pa naman ako nabibilang ko, pero meron akong kaibigan na nabilang ko ng 12 taon. Meron din akong kaibigan na nabilang ko ng 16 na taon. At ang buhay daw talaga sa Lord, hindi. Nagkaroon din kami ng ministry sa bilangguan, sa Rizal. Nakadalaw ako dito sa isang bilangguan. Ang hirap talaga kasi yung selda nila nangangamoy pa kami. Tapos siksikan yung bilangguan dito sa ating bayan. Hindi katulad sa ibang bansa, sa isang kulungan, 4 lang sila. Doon talaga sa ating kulungan dito sa Pilipinas, talagang siksikan sila. Now imagine mo, sabi ng maluwang pa nga eh, sabi ng maluwang pa rin yung lugar mo, kulungan pa rin yun. Hindi ka malaka. Isipin mo yung homesick, isipin mo yung pananabik sa makakilos ng malaya, isipin mo ba yung nararanasan mo lungkot ka dahil nakahiwalay ka. Ang kalagayan ni Pablo, hindi sa normal na kulungan. Doon siya nakakulong sa pinakamahirap na klase ng kulungan. No?
dapat natin matutunan kay Pablo? Kahit nasa gipit siya ng sitwasyon. Una, tingnan natin sa verse 5. Ipadama ninyo ang inyong kabutihang loob sa lahat. So, sa kabilang paghihirap ni Pablo, pinaalalahanan niya po yung kanyang mga kapatid sa Panginoon na huwag kayong hinto na magpakita ng inyong kabutihan sa mga tao. Kasi madali yung magdamot ka eh. Lalo na sa panahon ngayon, ang daling magdamot. Ang daling huwag tumulong. Nung nakaraang gabi, nagmumotor ako, nakita ko yung foreigner. Kala ko malalaglag doon sa kalsada. Talagang gumagano, nag-struggle sa yung pala yung gulong niya na flat na. Tapos lumalabas na halos yung goma. Nag-running flat yung ATV. So lumalabas na. Ako naman, gusto kong umabante. Sasabi ko, hey, could you please pull over? I want to help you. Doon sana. Kaso nakikita ko nag-i-struggle siya. Sabi nung asawa ko, baka alam niya na yan. Hindi ka makampante eh. Bakit? Kasi ang natural na bugso ng damdamin ng isang taong may pagkakilala sa Diyos ang magpadama at magpakita ng kagandahang loob ng kabutihan. Hindi pinag-uusapan sa pagpapakita ng kabutihan kung may nagsasamang nagawa sa iyong tao. Ang dapat mong isipin, ano ba yung naranasan ko sa Diyos? Kasi madali na lang eh. Ang kunat ng tao ngayon magbigay ng magpakita ng kabutihan. Lalo na kung ang gumawa sa kanya, ang taong pagpapakitaan niya ng kabutihan ay gumawa sa kanya ng masama. Mahirap talaga. Pero pag Kristiyano ka, may mga bagay tayong nararanasan, hindi nila nararanasan. At yun yung kapayapaan ng Diyos. Isipin mo kung ikaw aabot sa kanila at mangyari sabihin mo kapag Brad o kapitbahay niya rin, tingin ko may problema ka. Pwede bang ipagpagpag? Mas ano yun, nakakapagpagaan ng loob yun eh. Maraming tao ang naghihintay lang ng isang Kristiyano para may bahagi sa kanila yung isang meron sila, yung kapayapaan. Lalo na sa ating magkakapatid. Sa ating magkakapatid, hindi tayo pare-pareho ng ugali, hindi tayo pare-pareho ng kinalakhan. Iba't iba tayo ng kagawian. Pero sa ano mong pagkakaiba, sinabi ni Pablo, huwag kayong sabi niya, ipadama ninyong sa lahat ang inyong kabutihang loob. Yan ang isa sa isang mahalagang bagay o gawin ng buhay na dapat natin ginagawa. Bilang Kristiyano, huwag na tayong gumaya sa mundo na ang daming bashing. Diba, sa social media, mag-post ka lang. Kahit anong ganda ng post mo, meron talagang magsasabi na, i-display mo anak mo, kala mo kagandahan yung anak mo. Mga negative. Kahit mag-post kayo dyan ng ano-ano man, katuwaan mo lang, may negatibo talagang maraming mag-react ng negative. So, tayo mga Christians, bubuhay tayo sa isang mundo ngayon na ang dapat magbigay ng kabutihan. Meron naman gumagawa social experiment, di ba? May binabayaran gano'n. Pero minsan kuhuli na yung iba eh. Pag nakikita mo yan, kunyari, gagawa din ng re-respond, pero ang totoo hindi naman. Ang hiningi ng Panginoon yung kabutihan totoo sa mundo. So, sa kanina natin ibibigay, unang-una sa ating mga magkakapatid. Yung ipinapanalangin mo yung kapatid mo, kabutihan mo. Yung magbisita mo yung kapatid mo, may sakit, kabutihan mo. Yung kung meron kang konting maitulong at nagbigay kang kabutihan, hindi yung kalugihan. Sabi nga nung isa kong kaibigang mayaman, kasi nakikita namin na may hihingi sa kanya ng ganito, hihiram sa kanya ng ganito, sabi ko sa kanya, hindi ka ba nakakala, tinulog pa rin ng kapitbahay mo, sabi niya, Pastor, alam ko naman na may mga pagkakataon hindi talaga siya hihingi ng ganito, vision niya na lang. At bakit mo tinutulungan ba? Panay-panay na rin lang, isipin mo makakapagawa niya yata ng halos ng bahay niya, kakahingi sa'yo. Sabi niya, Pastor, kasi sabi niya, babayaran niya daw pag nakaluwag-luwag. Hindi naman ako makapagsabi ng wala, meron naman talaga ako. Alam mo, Pastor, kung bakit ako naaawa ako sa anak niya. Sabi niya, hindi ako tumutulong sa kanyang tatay. Doon ako sa anak ko tumutulong. Kasi sa akin, ang hirap kong isipin yun. Pero later on, naiintindihan ko eh. Ang taong may pagkakilala sa Panginoon, hindi siya madamot magpakita ng
may konting hinampo, pag-usapan at ayusin. Kasi hindi mabuti na yung magkakapatid ay nagkakaaway-away. Hindi na tayo, kumbaga, hindi tayo mga taong wala pa sa Panginoon. Pero hindi naman na, hindi po ibig sabihin na magkakapatid tayo sa Panginoon, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba ng pananaw. Maaaring magkakaiba tayo ng opinion, pero huwag maging dahilan yun para tikisin natin ang isa't isa. No, huwag. Kailangan manatili tayo magpakita ng kabutihan doon sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Ganun din sa ating kapwa-tao, sa mga mahal sa buhay. Huwag kang makakalimot. Isa pang gusto kong ibahagi sa atin sa buhay ni Pablo, yung kanyang pananaw tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, malapit ang dumating ang Panginoon. Alam niyo, pagka sa ganitong sitwasyon, yung ibang tao, invest at invest para sa kanyang sarili. Walang masama. Walang masama. Pero maraming tao ang invest sa sarili niya nang hindi na nila iniisip na hindi lahat ng bagay madadala mo sa kabilang buhay. Yan, hindi lahat madadala sa kabilang buhay. Ang Christian, nahahawa din. Maraming Christian ang nauna na minsan yung hanap buhay kaysa sa Panginoon. Parang tinatamad na maglingkod, tinatamad magsimba, dami tinatamarang gawain. Nakakalimutan natin yung pangako ng Panginoon na siya ibabalik. Sa panahon ni Pablo, sabi ni Pablo, malapit nang dumating yung Panginoon. Kaya ang tagal ng patay ni Pablo, gaano na lalo kalapit ang Panginoon natin ngayon? No? Bakit kinakailangan natin alalahanin lagi na darating ang Panginoon? Para tayo ay magtapat. Para tayo matuto na ang buhay natin hindi talaga natin hawak. Hindi natin alam kung kailan parating ang Panginoon. Hindi natin alam yan. Kasi nakapaghahanda kapag alam mong palapit na dumating ang Panginoon. Kanina, sabi ko hindi ko alam kung saan ang prayer meeting. Sabi ko kailangan maaga ako para hindi ako mahuli. So, wala pang alas 4 na nandiyan ako sa baba. Sabi ko, saan kaya to? Mas maganda na kasi, hindi ko alam kung saan ang prayer meeting. Kumbaga naghahanda ka. Para, kung huli akong dumating, tapos nakarating na pala kayo dito, ay saan ako pupunta? Baka umuwi na lang ako.